Ito po, kaya po ako nag-vlog para sa mga taong nahihirapan. Dito sa verses na ito, kung saan lumapit kayo sa akin na mga nahihirapan. Sa panahon ngayon po, marami po tayong nahihirapan. Nahihirapan ka na ba sa problema mo? Nahihirapan ka na ba sa karamdaman mo? Nahihirapan ka na ba sa mga pinansyal mong problema? Nabibigatan ka na ba? Nakakaramdaman ka ba na parang gusto mo nang sumuko? Alam niyo po, yung problema niyo, napakadaling solusyonan. Hindi po mahirap, wala pong mahirap para sa Panginoon. Ganito po ang sabi niya, lumapit kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, pagpapahingahin ko kayo. Ano po ibig sabihin nun? Ikaw ay lagi nahihirapan na wala ka ng pambayad ng bahay, nahihirapan dahil wala kayong makain, nahihirapan dahil hindi mo maibigay yung mga bagay na pangangailangan nyo. Alam niyo po, kaya po kayo nahihirapan kasi hindi po kayo nakikinig o sumusunod sa salita ng Diyos. Ang linaw po na sinabi, gusto mo magpahinga, nabibigatan ka, lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka po, lumapit. Ano po, wala ka po. Ang paglapit po sa Diyos, hindi ka po gagastos. Hindi ka bibili, wala kang entrance fee, wala kang data connection na kailangan, wala kang pamasahe. Hindi mo kailangan magpakapagod. Makakakulik ka po sa Diyos instantly. Ano po ibig sabihin ko? Ang ibig ko pong sabihin, yung problema nyo, instantly, mawawala po yan. Kung makikinig ka kay Kristo, na siya nagsabi na lumapit kayo sa akin at pagpapahingahin ko. Ngayon, nahihirapan ka. Kanino ka lumalapit? Masyado ka huwag ka magtiwala sa sarili mo. Wala kang magagawa para baguhin ang buhay mo. Huwag kang umasa sa kapitbahay mo. Huwag kang umasa sa kapatid mo na may pera. Huwag kang umasa sa mga magulang mong may pera. Umasa ka kay Kristo sa kanyang salita. At sigurado ko, pagkatapos mapanood yung vlog na to, wala ka ng problema. Magtiwala ka lang. Ano po ibig sabihin nun? Gustong gusto po ng Diyos na ibigay mo sa Kanya ang problema mo. Hinihintay niya lang. Ay pagkatiwala mo sa Kanya yung problema mo. Kasi mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya nga yung anak mo para maniwala ka sa Kanya. Alam ng Diyos kung ano dinadanas mo, pero hindi ka lang lumalapit sa Kanya, kaya hirap na hirap ka. Ang sabi niya, lumapit ka, pagpapahingahin kita. Ano gagawin mo? Sabihin mo sa Diyos ang problema mo? At manalig ka na hindi kanya pababayaan. Huwag ka magdalawang, hindi kanya pababayaan. Kung ano man ang problema mo, ilapit mo lang sa Kanya. At instantly, magkakaroon ka ng kapahingahan. Bakit? Hinihintay ka rin Diyos na lumapit sa Kanya. Pagkatiwala mo ang problema mo sa Kanya, wala kang sasabihin.
kundi, Panginoon, bahala ka na sa buhay ko. Ibig sabihin, pinagkakatiwala mo yung buhay mo sa Kanya. Kaya po, sa page na to, sinasabi, ang title is, Si Lord ang bahala. Huwag ka matakot. Hindi ka maano. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Maraming tao nagbabayad ng security guard, nagbabayad ng insurance, medical insurance, at kung ano-ano pang insurance. Alam nyo, hindi niya na po kailangan yan. Iisa lang po ang kailangan nyo, si Kristo. Walang bayad. Instantly, sagot ka niya, buong puso mo lang ipagkakatiwala sa Kanya ang buhay mo. Paano ba gawin yun? Makinig ka ng salita niya, sundin mo ang mga sinasabi niya. Ang sabi niya rito sa verses ng Mateo 25 hanggang 30, may binanggit siya rito. Hindi po ako pamilyar sa mga verses, pero yun pa ang pagkakaintindi ko. Gamitin mo ang pamato ko. Ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin ng pamato ko, gamitin mo ang pamato niya. Sundin mo yung mga inuutos niya. Yung tamang mga salita niya na magaganda. Sundin mo lang yun. Kahit ba hirap ka. Alam mo, wala naman pong mahirap sa utos ng Diyos. Wala pong mahirap. Mahirap lang nating tanggapin. Kayang-kaya po natin sa gusto ng Diyos. Mahirap lang po tayong tanggapin na gawin yung mga bagay na yun. Pero kung gagawin, magagawa mo. Wala pong ilitas sa Diyos na hindi mo magagawa. Kaya sabi niya, gamitin mo ang pamato ko. At doon, pag ginamit mo yung pamato niya, safe ka na. Ano yung sabihin po nun? Hindi ka lang matatakot sa mga karamdaman mo, protection mo sa pamilya mo, sa mga kakainin mo, lahat covered niya na yun. Basta gamitin mo yung pamato niya ni Kristo. At sumunod ka sa mga sinasabi niya. Yun lang po yun. Wala nang iba. Naghahanap po tayo ng ikasisiyan natin sa maraming bagay. Pero wala po. Kay Kristo lang po ang kaligayahan natin. Pasensya lang kayo. First time ko lang mag-vlog para sa mga taong nahihirapan. At sa susunod na panahon, magbablog po ako. Ipaliliwanag ko po sa inyo yung mga ibang verses sa Bible na sana makatulong sa inyo. At alam ko naman, kung susundin nyo ang sinasabi ni Kristo na aking inuulit ko lang po ha, hindi po ako nagsasalita, inuulit ko lang sa inyo ang sinabi ni Kristo, mawawalan po kayo ng problema. Instantly, mawawala ang takot nyo, makakatulog po kayo ng mahimbing. Isipin mo, ang problema mo, pambayad ng bahay, karamdaman ng asawa mo, gastusin nyo sa mga pangangailangan nyo, sa pangangatawan mo, o kaligtasan nyo. Kung ipagkakatiwala mo ngayon, nagtiwala ka sa Diyos, alam mo ba, wala ka ng problema. Wala ng problema. In matter of seconds, nawala ang problema mo. Nagtiwala ka lang kay Kristo. Kaya po ang page na to, ginawa ko, na ang title is, Si Lord ang bahala. Ang panalangin, pamamaraan lang po yan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pakikipag-usap. Wala pong effect yan.
kukumpara doon sa salitang si Lord ang bahala. Ano po ibig sabihin nito? Pag sinabi mong si Lord ang bahala, nandun na po yung faith na ihakbang nyo na. Yun lang ang gagawin mo. Yun po ang keyword. Si Lord ang bahala. Totally, wala ka ng problema. Ibinigay. Imagine mo, bigat ang problema mo. Sa salita lang. At sa isip, ibinigay mo sa Diyos. May problema ka pa ba? Di ba wala na? Wala na. Sinagot na ng Diyos ang problema mo. Na siyang gustong gusto ng Diyos. Naintindihan mo ba yun? Gustong gusto ng Diyos na pagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo. Hirap ka na ba? Bakit hindi mo sundin ang sinasabi ko? Maramdaman mo kung ano ang ibig sabihin nito, kung ano ang kapangyarihan ng Diyos sa salitang bibitawan mo. Sana naintindihan niyo po yung paliwanag ko. Ngayon, parte po ng programa ko ang magbigay payo ng spiritual. Alam niyo po, sa COVID-19, marami pong nawalan, namatay, nakamag-anak. Alam niyo, hindi po ako nakaka-relate. Pero ibibigay ko po sa inyo yung payo ko. Bilang taong humahakbang patungo kay Kristo. Hindi po ako perfecto. Hindi po masaya buko. Hindi po madali ang buhay ko. Dumadaas din ako sa pagsubok. Pero nakakatulog po ako ng masarap. Nahihirapan, natatakot. Pero kumakapit po ako sa salita ng Diyos. Kaya po nakakapagsalita ako sa inyo ngayon dito. Marami pong namatay sa COVID-19. Pamilya nyo, anak nyo, asawa nyo. Alam po, hirap na hirap po kayo. Hirap. Hindi po ako nakaka-relate, pero alam ko nahihirapan kayo. Isa lang po ang payong spiritual ko sa inyo dyan. Kung mahal nyo po ang pamilya nyo na namatay, na nawalay sa inyo, mahal nyo siya. Nahihirapan ka. Tingin mo ba kung malulugmok ka sa kalungkutan dahil namatay siya, masaya siya? Di ba? Lalo niyong pinahihirapan. Mas maganda po na ipakita nyo sa mga pamilya nyo namatay na nahiwalay sa inyo na masaya kayo. Kasi kung mahal niyo siya, bakit gugustuhin mo? Tingin mo ba magiging masaya siya pag nakita niyang nahihirapan ka? Di ba hindi? Mahihirapan din siya. Kaya simula sa araw na to, ipakita mong masaya ka. Hindi po nawawala yung pamilya mo. Nandyan lang po sa kabilang buhay yan. Mas masaya ho siya kung makikita kanyang masaya. Next topic po tayo. At inimbitahan ko po kayo mag-post dito sa page ng Bahala na si Lord Gang para ipakita sa tao kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Lalo na inulit ko lang po ang salita ng Diyos para makakarating sa inyo. Ibahagi niyo po sa page na to para po ipakita sa mga tao kung ano ang naging epekto or epekto po sa mga salita ng Diyos na inyong sinunod. At gumawa rin po ako ng part dito sa program na to na pahulaan. Ewan ko kung tama po o hindi, no? Pero
Gusto ko po magpahula sa halagang 200. Hulaan niyo po. Hintayin ko po kung sino unang makasagot sa tanong ko. Ay, hindi pala. Sagot pala ho sa tanong ko. May 200 pesos. Padadala ko po ng GCash. Ito po ang tanong ko, ha? Sana walang magalit sa akin. Ang tanong ko ay ganito. Saan po makikita ang mga bulaang propeta at paano sila makikilala? Saan, ulitin ko, saan po makikita ang maraming bulaang propeta at paano nyo sila makikilala? Yan. At next is, ano natin is next topic po natin, abangan niyo po ang next vlog ko. Hindi ko alam kung kailan. Ipararamdam ko po sa inyo yung actual na feeling. Ay, take note po, actual na feeling ng pagmamahal sa atin. Ano po ibig sabihin? Ganito. Kahit sinong tao ang tanungin mo kung mahal siya ng Diyos, isa po sasagot niya, mahal siya ng Diyos. Alam po natin na tayo mahal ng Diyos, kahit sino, alam natin na tayo may. Pero ang gusto ko iparamdam sa inyo, yung actual na feeling ng pagmamahal ng Diyos sa atin bilang kanyang minamahal. Paano po? Example ko po sa inyo. Pag pinalo kita, ano mararamdaman mo? Masakit, di ba? Alam mo, pag pinalo ko sa kamay, alam mo lang, masakit. Pero po ang sinasabi ko is yung actual feeling. Ganito po yun. Pag pinalo kita sa kamay ng gano'n na malakas, naramdaman mo yung actual feeling, yung sakit. Hindi po sinabi lang. Kung hindi, nararamdaman mo. Ganun pong pagmamahal, ganun pong feeling ang ipararamdam ko sa inyo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Abangan niyo po, ha? Ano pa? Kaya mag-share po kayo, mag-like, follow, comment, and subscribe ng aking YouTube account na Si Lord ang Bahalagang. Kaya, sino ka man, nasaan ka man, nahihirapan ka man, huwag kang matakot. Si Lord ang bahala. Amen. Huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama.
Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain.